Ang mga impormasyon ng mga botante na na-leak online, pwede raw gamitin ng mga kawatan sa pagnanakaw at iba pang krimen. Alamin kung paano mapoprotektahan ang iyong sarili sa balitang hatid ni Ivan Mayrina. Gaano kadelikado ang mga nakukuhang personal mong impormasyon sa internet? Ang gurong ito ipinost lang ang kanyang PRC ID sa Facebook matapos pumasa sa licensure exam. Pero may nag-download at nag-print ang kuha sa kanyang ID at pinalitan ng litrato niya para makakuha ng iba't ibang loan sa ilalim ng kanyang pangalan na umabot sa 800,000 pesos. Ang engineer na ito naman ng isang telecommunications company, profile photo lang sa Facebook ang ninakaw pero nagawan din ng peking ID na may ibang pangalan. Yan ang ginamit ng mga nagpanggap na technician na suspect sa pagpatay ng Maginar sa Laguna nitong Marso. Habang IT specialist na ito, nagulat na may nakabili ng mamahaling smartphone sa kanyang cellphone provider sa ilalim ng kanyang pangalan. Suspetsa niya nakalusot ito dahil pwede naman umorder sa pamamagitan ng telepono. Basta positibo maibigay ang ilang personal na impormasyon na pwede raw nakuha sa kanyang social media accounts. Kabilang sa mga personal na impormasyon na hinihingi ng mga kumpanya o bangko para sa mga transaksyon ay ang birthday, middle name at address. Mga impormasyong nasa voters data rin ng COMELEC na na-hack at na-upload sa isang website. Ang ilan, may mga passport pa. Lahat makukuha sa ilang click lang. Pwede nilang kunin yung property mo, yung bahay mo, yung laman ng bank account mo dahil kaya nilang agawin yung identity mo. Gawa ng pwede nilang kunin, pwede nilang gamitin yung nakuhang database galing sa COMELEC. Posible rin silang gumawa ng ID na may accurate information at palitan lang ng litrato nila. Yung risk ng manakaw ang iyong personalidad, napakataas. Kasi yung pwede magamit kasi kung saan assume yung identity mo. Kabilang sa mga pwedeng gawin sa ngayon ay kausapin ng bangko mo na agad kang i-alert kung may kaduda-dudang transaksyon sa iyong account. Sa mismong internet naman, social media man o online commerce accounts, pwedeng gamitin ng mga personal niyong impormasyon kung ito ang sagot sa security question mo pag nakalimutan mo ang iyong password. Kaya dapat nang palitan ang iyong security questions at hirapan ang sagot nito. Palitan na rin ang inyong password at kung pwede, gumamit ng two-factor authentication. Halimbawa, may online banks at social media account na bukod sa password, may ipapadala pang PIN sa inyong mobile phone para doble ang seguridad. Humingi na ng paumanhin si COMELEC spokesman James Jimenez sa publiko. Ginagawa raw nilang lahat para maresolba ito sa lalong madaling panahon. Bagamat naipasara na ang illegal na website na may laman ng voters data, may mga may hawak pa rin ang mismong impormasyon at pinagpapasapasahan na raw ito sa internet ayon sa ilang IT experts. USDOJ, for instance, was contacted for help in the takedown. Ivan Mayrina, GMA News.